Hello, kumusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father sa kanilang pagiging patient sa akin. At nagpapasalamat din ako sa mga blessings na binibigay nila sa atin sa araw-araw. Kasi yung mga blessings na binibigay sa atin ng tatay natin, tsaka ng Jesus Christ, nag-uumapaw. Hindi mabilang sa ating mga kamay, yung mga blessings ni Almighty Father. Kaya tayo nakakapag basa ng Bible dahil sa blessings ni Almighty Father, tsaka ng Jesus. So lahat ng na-experience natin sa mundo, araw-araw, blessing ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. So kahapon ang binasa natin yung Matthew chapter 19 and 20. Pero lilipat muna tayo sa Mark. Pero bago tayo lilipat muna, check natin yung Matthew chapter 20. Recap. So, yung parable of the workers in the vineyard. So, ibig sabihin ito, pantay-pantay tayo ng blessing na makukuha kay Almighty Father. At yun ay yung eternal life in heaven. Mauna man tayo, maging followers ni Christ, o mahuli man tayo, pantay-pantay ang ating makukuha. Walang lamangan. Kasi magkakapatid tayo. Pantay-pantay ang tingin sa atin ng tatay natin. Kaya kung gusto niyo pang lumamang dyan, may ibang gustong lumamang hindi, magkakaroon ako ng crown of physical crown pa ang gusto nila sa heaven, gusto pang nilang lumamang. No, yun ang ibig sabihin nun Ba't yung pag gustong lumamang? Wag na, no? Kasi pag gusto nating lumamang, ibig sabihin, yung utak natin, nandito pa rin sa mundo. Kaya si Almighty Father, si Jesus Christ, hindi sila unfair sa atin. Faithful sila sa atin. Tsaka dito rin nakasulat sa Matthew chapter 20, yung pinipredict ni Jesus Christ or yung sinasabi na niya sa kanya mga apostles for the third time na siya ay ibibigay sa mga Gentiles, sa mga Roman soldiers, sa mga Roman leaders. So alam na natin pag ang governor ay si Pontius Pilate nung time na yon. Tapos yung nag-oversee ng province ng kasama ang Judea ay si Herod the Tetrarch or Herod Antipas. Tapos yung sa Roman, kasi yung time nangunguna ang Rome, okay? Kasama ang Israel yung time yun sa Roman Empire. Kaya ang malaki ang sakop ng Roman Empire ng time na yun. Ang namumuno ay si Tiberius. So pinakamataas ang posisyon sa Roman Empire si Tiberius. Tapos ang namumuno sa Judea, kasama pa ng kalapit na mga city ay si Herod the Tetrarch, at yung governor naman mismo ng Jerusalem ay si Pontius Pilate. Ang province ng Judea, si Pontius Pilate. So nung time na yon, lahat sila Roman, no? Pero magkaaway si Pontius Pilate tsaka si Herod. Naging magkaibigan lang sila nung pinagkaisahan na nila si Jesus Christ. So alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya. Na siya ay papatayin, siya ay paparusahan at siya ay papako.
At alam din ni Jesus na on the third day, He will rise again from the dead. Tapos dito naman sa Matthew chapter 20, yung request naman ng mother ni James at saka ni John. So may faith, no? Yung mother ni James at saka ni John. So yung asawa siya ni Zebedee, kasi anak si James at saka ni John ni Zebedee. Hindi pinangalanan yung nanay. Kasi usually hindi naman pinapangalanan na ang babae sa Bible. Unless na lang kung merong role sila na malaking role na gagampanan na ipapagawa si Almighty Father. Kaya pinapangalanan sa Bible. Pero pag hindi naman malaki ang kanilang role, hindi sila pinapangalanan. Tsaka kasi nga, simula na nagkasala si Adan at si Eva, babalik na naman tayo. Hindi na naging hindi na binabanggit yung mga babae kasi ang mga babae ay matatalino yung mga babae. Magaling magmanipula. O di ba na-manipulate niya si Adan? Napakain niya ng fruit of knowledge. Na-manipulate niya si Adan. Kaya dapat pantay ang babae. Pero ang nangyari ay yung babae ngayon ang nagmanipula kay Adan. Okay? Kaya tumaas yung ranking ng babae. Ang ginawa ni Almighty Father, pinarusahan niya yung babae. So bumaba ang ranking ng babae. Pero nakakahabol pa rin siya. Yung babae nakakahabol pa rin. Kasi ang galing mag-isip. No? Alam naman natin, di ba, si Sarah, si Rachel, yung mga asawa ni sino ba yung asawa ni si Sarah, sino yung asawa ni Jacob, si Rachel, no? Na manipulate din niya yung kanyang tatay. Alam niyo ba yung story nun? Saka na natin pag-usapan naman yung si Rachel, no? Tapos marami pa dito sa Bible. Si Samson. 2 beses siyang manipulate ng babae si Samson. May 2 kasi ang naging babae ni Samson. So, na-manipulate siya ng 2 babae na yun. Kaya, yung mga babae, magaling talagang mag-isip, no? Kaya dito, yung nanay, hindi na to pinangalanan. Pero, tingnan mo, nag-request siya. Ibig sabihin, may faith siya kay Jesus Christ. Pati na rin si James at saka si John. At sinabi rin dito ni Jesus na, you will indeed drink from my cup. Sabi ni Jesus Christ. Oo, iinom ninyo kung ano man ang iinumin ko. Kung ano ang ibig sabihin itong ininom niya ay yung parusa or yung sacrifice. Diba? Si Jesus Christ nag-sacrifice siya, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Ngayon, yung mga apostles, ganoon din ang mangyayari. No? Ang nangyari, past tense na pinarusahan din sila. Kaya sabi dito ni Jesus, alam ni Jesus na maghihirap din ang mga apostles kasi ganun ang mangyayari sa kanya. Naghihirap si Jesus Christ, paparusahan siya. Kaya nga sabi niya, diba, you will indeed drink my cup. Or dito sa ibang version, truly you will suffer the same things that I will suffer. No? So yung mga paghihirap ni Jesus, ma-experience din ng mga apostles. Alam ni Jesus yun. Pero yung decision kung sinong uupo sa left or sa right ni Jesus Christ, ay si Almighty Father yon ang magde-decide. At dito rin ni Jesus sa Matthew chapter 20, binasa natin na pinagaling ni Jesus Christ yung 2 bulag. At naging followers niya yung 2 bulag na yon. So, lipat ngayon tayo dito sa Mark. Nakikita niyo naman, di ba, patalon-talon tayo ng Gospel. Matthew, Mark, Luke, John. Ang pinakamaikli, no, itong Mark. So, kilala natin si Mark, di ba? Si John Mark.
Kung i-check niyo yung Matthew and Mark, halos magkapareho yung nakalagay sa Matthew and Mark, pero may konting pagkakaiba. Compared to Luke and the Gospel of John. May konting pagkakaiba lang yung kay Matthew and Mark, at saka mas maikli yung kay Mark. At saka nakalimutan ko, di ba nagalit yung 10 apostles sa kay James at saka kay John? So sinulat ni Matthew to, na that the apostles were indignant of James and John. So pati si Matthew naramdaman din niya, no, na nainis din siya. Kasi siya nagsulat na to eh. So 10 sila na nainis. So tanggap ni Matthew, inamin ni Matthew na nainis din siya. Okay? Gusto ko lang i-point out. So, dito tayo sa yung last time ng Mark is Mark chapter 8, yung Jesus fed the 4,000. So, sa 4,000, wala pa doon yung bilang ng mga babae at bata. Kasi maawain si Jesus Christ at may mga pinakain niya yung mga tao. So, alam naman natin ang feeding of people, ibig sabihin, yung bread na yon, it's a symbolic na si Jesus Christ, sapat siya para sa atin at sobra-sobra pa, kahit gaano kadaming tao, may matitira pa. Ganon si Jesus. Dahil sa kabutihan niya sa atin, sobra-sobra siya para sa atin. Hindi tayo magkukulang kung magtitiwala tayo kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father. Tsaka pinag-usapan dito yung hypocrisy na yeast of the Pharisees and that of Herod. At nagpagaling din si Jesus Christ ng lalaki na bulag. So nag-spit si Jesus ng nagdura siya sa isang lupa, sa naging putik, no? Kasi may dura. So, ibig sabihin nun, hindi tayo madudumihan sa putik. Hindi yun ang dahilan para maging madumi tayo. Kundi ang magiging dahilan ng kadumihan natin ay yung puso natin. At dito rin nakalagay na dineclare ni Peter na si Jesus Christ ang Messiah. So, ayaw pa ni Jesus ipasabi sa mga tao na siya ang Messiah kasi nga, hindi pa siya nagro-rose from the dead. Pero dito predict na ni Jesus na kanyang napapatayin siya ng mga Gentiles or ibibigay siya sa mga Gentiles ng mga tao. Pero nirebuke niya si Peter nung sinabi ni Jesus na paparusahan siya at papatayin siya ng mga tao. Nirebuke niya si Peter kasi yung nasa isip ni Peter ay para lang sa mundo na to. You do not have the mind, the concerns of God, but merely human concerns. Human concerns lang ang nasa isip ni Peter nung time na to. Kaya nirebuke siya ni Jesus. Ginamit siya ni Satanas, si Peter. Kasi pag puros human concern, earthly concern, dito lang sa mundo to. Hindi alam ni Peter nung time na to yung master plan, grand master plan ni Almighty Father para sa atin. At para maging follower tayo ni Christ, ibibigay natin ng buong buo ang sarili natin. We must deny ourselves. Take up our cross and follow Jesus. At dapat maging very vocal tayo bilang followers ni Christ na yes, I'm a follower of Christ. Dahil pag ikinahiya natin si Jesus Christ, hindi natin sabihin sa tao na follower tayo, ikakayanin tayo ni Jesus Christ kay Almighty Father at sa mga nasa heaven. So dito tayo sa Mark chapter 9, ano?
And he said to them, truly, I tell you, some who are standing here will not taste death before they see that the kingdom of God has come with power. Sinabi dito ni Jesus na, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan na meron sa inyo ang hindi makakaranas ng kamatayan hanggat hindi nila makikita ang kaharian ng Diyos na nasa power. Naintindihan ninyo? Na kahit buhay pa sila, makikita nila ang kaharian ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Kasi usually, pag wala na tayo sa earth, wala na tayo sa mundo na to, saka natin makikita ang kingdom of heaven, ang kaharian ni Almighty Father. Pero, binanggit dito ni Jesus Christ na meron sa mga tao ang hindi pa mamamatay, pero makikita nila ang kingdom of heaven, yung a taste of heaven, parang ganon. May experience nila yung gloriousness ni Almighty Father, yung awesomeness of our Father. So, pagkasabi ni Jesus nito, no? After 6 days, Jesus took Peter, James, and John with him and led them up a high mountain. So, dinala ni Jesus Christ sa mataas na bundok si Peter, James, at John. Sila lang ang isinama ni Jesus Christ. Where they were all alone. So, silang apat lang. There he was transfigured before them. His clothes became dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. Naging sobrang puti yung damit ni Jesus Christ. Nagbago siya ng itsura, pumuti siya, nagningning siya. Sa harap mismo ni James, Peter, at saka na John, kitang-kita mismo. And there appeared before them Elijah and Moses who were talking with Jesus. At nakita rin nila si Elijah at saka si Moses. So, ang pinag-uusapan ni Elijah at saka ni Moses at saka ni Jesus ay yung magiging suffering ni Jesus on earth at yung pagbabalik niya in heaven. Peter said to Jesus, Rabbi, it is good for us to be here. Let us put up 3 shelters. One for you, one for Moses, and one for Elijah. He did not know what to say. They were so frightened. So, itong si Peter, dahil wala siyang masabi, hindi niya alam kung anong sasabihin niya, kaya ang nasabi na lang niya ay, magtatayo po kami ng inyong pahingahan ninyo. Isa para sa inyo po, isa para kay Moses, at isa para kay Elijah. Kasi medyo madaldal, di ba si Peter? Hindi niya mapigil minsan yung bibig niya, no? Ni Peter. Kaya minsan mali-mali yung sinasabi niya. Kaya dito, hindi niya alam ang sasabihin niya. Wala siyang masabi, kaya yun na lang nasabi niya. Then a cloud appeared and covered them, and a voice came from the cloud saying, This is my son whom I love. Listen to him. Sabi ni Almighty Father, narinig ito ng mga apostles, 3 apostles, Peter, James, and John. Ngayon, balik ngayon tayo dito sa sinabi ni Jesus sa Mark chapter 9. Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the kingdom of God has come with power. So, na-experience to ni Peter, James, and John. Kahit buhay pa si Peter, James, and John, na-experience nila yung power ni Almighty Father. Dahil nakita nila si Peter, nakita nila si Moses, nakita nila si Elijah, narinig nila ang boses ni Almighty Father. Kaya, bago pa man mangyari yung nag-transfigure si Jesus Christ, alam na ni Jesus na ma-experience ni Peter, James, and John yung kingdom of God bago pa sila mamatay. Nakikita na ninyo? Yun pala ang ibig sabihin nito. Nang binabanggit, some kasi hindi lahat, no? Some, ang kausap niya dito kanyang mga disciples. Konti sa inyo, iilan sa inyo. So, ang napili niyang isama ay si Peter, James, and John. Hindi natin alam kung anong dahilan.
ni Jesus Christ, pero may dahilan yon. Kaya kahit hindi pa patay si Peter, James, and John nung time na to, na-experience nila yung presence ni Almighty Father. So ito ang ibig sabihin ng Mark chapter 9 verse 1. Ang kasagutan ng Mark chapter 9 verse 1 ay nandito sa transfiguration ni Jesus Christ na experience ng mga apostles, ng 3 apostles. Yung kingdom of God. Narinig nila ang boses ni Almighty Father, and a cloud appeared and covered them, and a voice came from the cloud. This is my son, whom I love, listen to him. So yung cloud, it enveloped them. Yung cloud, sumakop sa kanila. It enveloped them. Napuno sila ng clouds, yung paligid nila. So, na-experience nila yung kingdom of God. Nakita nila si Jesus na maningning. Dahil, in heaven, ganun ang itsura ni Jesus Christ. So, ito palang ibig sabihin nito, sabay-sabay tayong natututo. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ na tinuturuan nila ako. Hindi ko ito malalaman. Ng sarili ko lang. Suddenly, when they looked around, they no longer saw anyone with them except Jesus. So, bigla-bigla na lang, nung pagtingin nila sa kanilang paligid, wala na silang nakita, kundi si Jesus na lang. So, na-taste nila yung heaven, yung kingdom of God. Minsan sa panahon ngayon, may mga tao na kahit hindi pa sila namamatay, na-experience nila yung kaharian ng Diyos. Alam niyo ba yun? May mga tao na nakaka-experience na kahit hindi pa sila patay, naririnig nila ang boses ni Almighty Father, naririnig nila si Jesus Christ, yung paligid nila, iba ang itsura. May ganong mga taong nakaka-experience nun. Up to now, lagi lang, paano ang gagawin? Laging magpe-pray. Kailangan malinis tayo. Nung time na to malinis, si Peter, James, and John, kasama nila si Jesus Christ. Lagi sila nagpe-pray. Tinuturuan ni Jesus Christ yung kanyang mga apostles. As they were coming down the mountain, Jesus gave them orders not to tell anyone what they had seen until the Son of Man had risen from the dead. So, binigyan sila ng order. Inutusan sila ni Jesus, huwag niyo ipapagsabi kahit kanino ang nakita ninyo hanggat hindi pa ako nabubuhay from the dead. Hindi pa ako nag-rose from the dead. Sabi ni Jesus Christ. Hanggat hindi pa siya namamatay at nabuhay magmuli. Huwag pagsasabi. Ngayon, bakit naisulat ngayon to ni Matthew tsaka ni Mark? Kasi nakasulat din to kay Matthew. Sa Matthew chapter... Di ba nabasa na natin to? Sa Matthew. Matthew chapter 16 verse 28. 28. Tapos Matthew chapter 17. Yon. Nabasa na natin ito. Naisulat ito dahil nga sinusulat ang Bible, sinusulat ang New Testament after ni Jesus na mag-rose from the dead. Isinabi na ni Peter, James, and John sa other apostles. I-share na sa mga tao kung ano ang nakita nila. And they asked him, why do the teachers of the law say that Elijah must come first? Tanong ni James, John, and Peter, bakit sabi ng teacher ng law na si Elijah ang mauuna muna doon na dumating?
Jesus replied, "To be sure, Elijah does come first." Sabi ni Jesus, dumating nga si Elijah and restores all things. Why then is written that the Son of Man must suffer much and be rejected? Sabi ni Jesus, bakit nakasulat na sa prophecy na magsasuffer si Jesus at i-reject ng mga tao? But I tell you, Elijah's come, and they have done to him everything they wished, just as it is written about him. Pero sinasabi ko sa inyo, na si Elijah, dumating na nga si Elijah. Pero ginawa nila ang gusto nilang gawin sa kanya, lahat ng gusto nilang gawin. Gaya ng nakasulat. Gaya ng nasa prophecy. Ngayon, si Jesus, kung ano yung nasa prophecy, ganun din ang mangyayari sa kanya. At in the future, sa Book of Revelation, na meron ding excerpt na nasa Old Testament, yun ay mangyayari. Lahat ng mga nasa prophecy sa Bible, mangyayari yon. So yung Elijah na sinasabi dito, siya si John the Baptist in the form of Elijah, kasi nga si Elijah prophet, so si John the Baptist prophet din siya. At saka kung matatandaan niyo, no, hindi binanggit ni Jesus na si John the Baptist is a good person. Hindi niya binanggit na good. Ang sinabi niya, more than a prophet. Kasi iisa lang ang good, si Almighty Father lang, wala nang iba. So dito na tayo sa verse 14. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law arguing with them. So, nung pagbaba nila ng mountain, si Jesus, Peter, James, and John, so nakasalubong nila yung madaming mga tao, tsaka yung disciples ni Jesus. So, nung maraming tao na yon, nagtutulakan, tatalo-talo sila. Kasama yung teachers of the law or scribes and Pharisees. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. So nung makita ng mga tao si Jesus, tuwan-tuwa sila. So tumakbo sila nung makita nila sa Jesus, papalapit kay Jesus. Nagtanong si Jesus, "What are you arguing with them about?" Sabi ni Jesus, he asked. A man in the crowd answered, "Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech." A rabbi, sabi ng ng lalaki sa crowd, "Dinala ko yung anak ko na demon possessed kasi hindi siya nakakapagsalita. Hindi na siya nakapagsasalita." Sabi ng tatay. Yung anak niya hindi na nakapagsasalita. At demon possessed or possessed by a spirit. Whenever it seizes him, pag inaatake siya, it throws him to the ground. Tumatapon siya sa sahig, sa lupa. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. Bumubula yung kanyang bibig. Yung teeth niya nag-grind. Yung hindi bumubuka, yung gumaganon. And becomes rigid. Naninigas siya. Para siyang may epilepsy, no? I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. Sinasabi ko sa mga disciples niyo, natulungan ako na matanggal yung evil spirit or spirit sa kanya, pero hindi nila matanggal. Hindi siya gumaling. Verse 19, "You unbelieving generation," sabi ni Jesus. Jesus replied, "How long shall I stay with you?" Hanggang kailan ba ako na mag-stay sa inyo? "How long shall I put up with you?" Hanggang kailan ba ako magiging pasyensyoso sa inyo? "Bring the boy to me." Dalhin niyo sa akin yung batang lalaki.
So they brought him. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into a convulsion. Kinumbulsyon yung bata nung makita si Jesus. So, demon possessed yung bata. Merong evil possession na nasa katawan niya. He fell to the ground, nahulog sa sahig, at rolled over or rolled around, foaming at the mouth. Umikot-ikot siya, gumulong-gulong siya sa lupa. Jesus asked the boy's father, "How long has he been like this?" So, kinausap ni Jesus yung tatay nung bata. Kailan pa ba siya ganito? Nangyayari sa kanya to? Ang sagot ng tatay, "From childhood," he answered. "It has often thrown him into fire or water to kill him." Kadalasan, tumatapon siya sa apoy o kaya naman sa tubig para patayin siya. So, tuwing inaatake yung bata, it's either sa apoy, didikit, matatapon sa apoy, or kaya matatapon sa tubig or sa ilog or sa dagat para patayin siya. But if you can do anything, take pity on us and help us. Sabi nung tatay. Pero kung may matutulong po kayo sa akin, maawa kayo sa akin, tulungan nyo kami. Sabi ng tatay. If you can, tanong ni Jesus. Said Jesus, everything is possible for one who believes. Kahit ano, posible kung maniniwala ka. Sabi ni Jesus sa tatay. Immediately the boy's father exclaimed, "I do believe. Help me overcome my unbelief." Naniniwala ako. Tulungan niyo po ako na matanggal ang aking hindi paniniwala. Sabi ng tatay ng bata. When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. So, padami ng padami mga tao na lumalapit kay Jesus. No? So, nung makita ng crowd na si Jesus nandun, magpapagaling na, nagtatakbuhan na papunta sa kanya, he rebuked the spirit. Pinaalis na agad niya yung evil spirit sa bata. "You deaf and mute spirit," he said, "I command you to come out of him and never enter him again." So, hindi lang kinukumbulsyon yung bata, hindi lang to epilepsy, kundi pipi at bingi pa rin. No? Kasi deaf, mute spirit. Maraming lumulukob sa bata, marami siyang sakit. Pinaparusahan siya ng evil spirit. The spirit shrieked and convulsed him violently. So, nang marinig yun ng spirit, kinumbulsyon ng malakas yung bata at sumigaw. At umalis yung evil spirit sa bata. The boy looked so much like a corpse that many said he's dead. So, nung umalis yung evil spirit sa katawan ng bata, sabi ng mga tao, baka patay na siya. Tingnan niyo, mukha na siyang patay. He looked like a corpse. Sabi ng mga tao. But Jesus took him by the hand. Pero ang ginawa ni Jesus, kinuha yung bata, hinawakan yung bata sa kamay, at itinayo ni Jesus. Tinulungan ni Jesus yung bata. After Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why wouldn't we drive it out?" So, nung napagaling ni Jesus Christ yung bata, nagpunta na agad sila sa isang lugar, indoor. No, hindi natin alam kung anong bahay to, kung kaninong bahay nagpunta sila. Pero nasa loob na to ng enclosure. Okay? Bahay or kung ano man ito na building or structure. Bakit hindi namin mapaalis yung evil spirit sa bata? Sabi ng mga disciples. He replied, "This kind can come out only by prayer." Sabi ni Jesus, ang evil spirit to, mapapaalis lang to sa pamamagitan ng panalangin at pag-fasting. Kaya tayo, dapat lagi tayo magpe-pray. Kailangan natin ng prayers para lagi tayong maprotektahan from evil things. Kaya di ba tinuruan tayo ni Jesus Christ kung paano manalangin?
At saka, bata to, no? Nung ginawa tayo ni Almighty Father, perfect tayo. Wala tayong sakit. Si Adan, si Eva, walang sakit. Hindi naman talaga dapat mamatay. Pero nagkaroon ng kasalanan nga ang tao at doon na nag-start na mamatay ang tao. Limited na lang ang buhay on earth. Mas lalo pa nung dumating yung mas lalo pang umikli ang buhay ng tao nung nagkaroon ng Great Flood. Naging 120 years na lang ang maximum lifespan ng tao. So, ang kaya tayo na mamatay is the cause, no? Yun yung cause, yung kasalanan. Ngayon, ang effect ng kasalanan ay kamatayan. So, iba-ibang klaseng effect. Effect na magkakaroon ka ng sakit, makaka-experience ka ng kung ano man sa buhay mo. Yun ang effect ng kasalanan. Kasi yung cause ay kasalanan. Ngayon, yung effect, yung mga nararanasan natin ng mga bad things. So, walang exempted. Kasi lahat tayo makasalanan eh. Si Jesus, kahit hindi siya nagkasala, kahit malinis siya, inako na niya lahat para ma-save tayo. Yun lang ang magiging way para ma-save tayo. Ang magkaroon ng sacrifice na perfect, na malinis, gaya ni Jesus Christ. Siya na yung kaisa-isang sacrifice, Lamb of God. Yung cause, nandun pa rin yung kasalanan natin. Yung effect, nandun pa rin na mamamatay tayo. Pero, hindi na tayo makaka-experience ng second death kung follower tayo ni Christ. Alam na naman natin kung ano yung second death, di ba? Yung second death is yung mapunta sa realm of the dead, mapunta sa Hades. So, yung kaluluwa natin, hindi naman talaga tayo namamatay, kundi yung flesh lang natin ang nawawala. Yung kaluluwa natin, it's either in heaven or in Hades. Walang limbo. Invento lang yon ng mga tao. Wala sa Bible yun. Kung wala sa Bible, ba't ka maniniwala? Kaya, halimbawa, hindi, pagpa-pray namin yung may namatay kasi, ipagpa-pray natin yung kaluluwa niya. Hindi na once na wala na sa mundo ang kaluluwa ng tao, na-judge na siya ni Almighty Father, it's either heaven or in Hades. Kaya ngayon pa lang habang may chance tayo, lalapit tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Sa verse 30, they left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were. Ayaw ni Jesus malaman kung nasaan sila. Kasi, nakalagay dito, no? Because he was teaching his disciples. Gusto niyang turuan yung kanyang mga disciples kasi alam ni Jesus na darating na yung panahon na babalik na siya kay Almighty Father. Kaya dapat maturuan niya ang kanyang mga disciples. Kaya gusto niya na mapag-isa sila ng maayos na usapan sa mga disciples. He said to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men. Lagi niya pag describe yung sarili niya, no? The Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him and after 3 days, he will rise. Papatayin siya, pero pagkatapos ng 3 araw, siya ay mabubuhay magmuli. But they did not understand what he meant and were afraid to ask him about it. Pero pag nagsasalita si Jesus Christ na papatayin siya pero mabubuhay siya muli, hindi nila intindihan ng mga disciples yun. Kasi walang nangyayaring ganon. Si Jesus lang kasi, siya lang sa kanya lang mangyayari yon na mamamatay siya. Pero he will rise again from the dead after 3 days. Kaya hindi naiintindihan yun ng mga disciples niya. They came to Capernaum when he was in the house and he asked them, what were you arguing about on the road? Sabi ni Jesus, so
nung naturoan niya yung kanyang mga disciples, nagpunta naman sila sa Capernaum. Ngayon, tinanong niya yung kanyang mga disciples, ano ba pinag-usapan niyo sa daan? Na pagtatalunan ninyo. But they kept quiet. Pero tahimik lang sila because on the way they had argued about who was the greatest. Pero tahimik lang sila kasi nga natatakot sila na baka mapagalitan sila ni Jesus, masabihan na naman sila ng kung ano. Kaya quiet na lang yung kanyang mga disciples. Pero alam ni Jesus, no? Gusto lang ni Jesus ma-verify. Gusto nilang madinig mismo sa bibig ng mga disciples yung kanilang pinagtatalunan. Pero yung mga bagay na ganun, hindi nawawala sa isip ni Jesus yon. So this is verse 35. Sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. Kung sino man ang gustong maging una, siya dapat ang mahuli at siya ang magsaserve sa lahat, maging servant of all. He took a little child whom he placed among them. Taking the child in his arms, he said to them, whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me, and whoever welcomes me does not welcome me but the one who sent me. So kumuha si Jesus Christ ng isang bata, ipinakita niya sa mga disciples. Itong bata na to, okay, hawak-hawak niya sa balikat. Sinabi niya, kung sino man ang magiging gaya ng tatanggap sa batang ito, na ang batang ito ay vulnerable, innocent, very trusting. Ganun ang karakteristik ng bata, di ba? Kung sino man ang mag-welcome na walang maipagmamalaki, no? Ganun ang karakteristik ng mga bata, walang trabaho, walang pera, ganun yung bata. Kung sino man ang tatanggap sa mga batang ito, ay tinatanggap din ako, sabi ni Jesus. At kung tinatanggap ako, hindi lang ako ang tinatanggap, kundi tinatanggap din si Almighty Father. Kaya tayo tatanggapin natin lahat ng tao. Hindi tayo mamimili ng tao. Kasi pag namimili tayo ng tao, hindi tayo kay Almighty Father, hindi tayo kay Jesus Christ kasi namimili tayo ng tao eh. Tatanggapin natin lahat ng tao. Ay hindi, madumi yun eh. Ayokong tanggapin. Kahit na madumi. Kakausapin natin. Gusto ko na kwento na sa kalye may namamalimos, no? May dadala siyang bata. Laging sa kalye, pag may namamalimos na babae, may daladalang bata na maliit. Ang liit ng bata, pero hindi naman mukhang bagong panganak. So, sabi ko doon sa nanay, buhay pa ba yan? Bakit ganyan? Hindi kumikilos. Lahat na lang ng nasa kalye ng mga bata, ba't hindi sila kumikilos? Lagi na lang tulog. Sabi ko, buhay pa ba yan? Sabi ko doon sa naghahawak, hindi ko alam kung nanay siya, pero ipinapakita niya na nanay siya, no? Pero hindi ko alam kung totoong nanay siya. Buhay pa ba yan? Tapos ang sunod na tanong ko sa kanya, ano ang pinapainom mo sa kanya? Bakit siya laging tulog? Sinabi ko yun doon sa babae. Hindi sumagot yung babae sa akin. Tumalikod na lang. At doon sa iba naman na malimos. Tapos nakita ko, kunyari, hinalikan niya yung bata. Pero yung bata napakaliit. Pero hindi naman bagong panganak. Ba't ganon? Laging tulog yung mga ganon. No, so yung mga ganun, i-welcome natin, ano? Hindi natin na mamatahin. Tutulungan natin, bakit ganyan? Anong nangyari sa kanya? Ba't hindi nyo ayusin? No? Tapos dito naman sa verse 38. So dapat laging tanggap natin lahat, no? Ng mga tao. Tapos ito sa verse 38, Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name. Meron kaming nakita na isang tao na nagda-drive out ng demon gamit-gamit ang pangalan mo. Sabi ni John. Si John the Evangelist. John the Beloved. Si John na nagsulat ng Gospel of John. And we told him not to stop because he was not one of us.
pinagsabihan namin yung drive out ng demons na gamit-gamit ng pangalan mo kasi hindi naman siya natin kasama eh. Kaya pinagsabayan namin siya na tumigil siya sa drive out ng demons. Ang sabi ni Jesus, do not stop him. Huwag niyo siyang pipigilan. Sabi ni Jesus, for no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. Kung merong isang tao na nakakagawa ng miracle dahil sa gamit-gamit niya ang pangalan ko, hindi siya makakapagsalita ng masama laban sa akin. Ibig sabihin, kasama natin siya kahit hindi natin siya kagrupo. Kung ginagamit niya yung pangalan ko, hindi siya magsasalita ng masama against me. For whoever is not against us is for us. Kung ang isang tao ay hindi against sa atin, siya ay para sa atin. Sabi ni Jesus, truly I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name, kung sino man ang magbigay ng cup or baso ng tubig sa ngalan ko, because you belong to the Messiah, dahil kasama niyo ako, dahil kayo ay nabibilang sa akin, hindi malulus ng tao na yon ang kanyang reward. Will certainly not lose their reward. Okay? So kahit tubig lang ang ibigay sa mga servants ni Jesus Christ, hindi yung mga taong yun na tumutulong sa mga servants ni Jesus Christ, hindi nila malulus ang kanilang reward. Ano lang ang para hindi nila malulus ang kanilang reward? Huwag ipagsasabi, no, na, oy, tumulong ako sa'yo, dapat ganito mangyari. Huwag mo ipagsasabi na kung tutulong ka sa tao, sarili mo na lang, dapat wholeheartedly na tulong. Huwag yung tulong na galit, no? Or tulong na may pagsusumbat. So, verse 42. So, ibig sabihin nito, ayaw ni Jesus ng magkakahiwalay ang kanyang mga followers. Kahit hindi magkakasama sa isang grupo, kung ang laging ibinibigkas ay si Jesus Christ, si Almighty Father, yung turo ni Almighty Father, magkakasama tayo, magkakaiisa tayo sa pangalan ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Dapat kasama si Jesus Christ. Ang guidelines doon, dapat kasama si Jesus Christ, ina-acknowledge siya as God and as man and as Savior, as si Almighty Father, ganun din, at ina-acknowledge din ng Holy Spirit para tayo ay iisa. Hindi kasali yung sumasamba sa iba-ibang mga klase ng tao, no, sa iba-ibang mga pangalan ng tao. Hindi kasali yon. Iba yon. Polytheism naman yun, polytheistic yon. Paganism yon. Iba yon. Kasi, imbis na si Jesus Christ ang sinasamba nila, ang tinatawag nila ay si, example, pag infertile ka doon, tatawagin mo si Sarah. Sabi, nabasa ko dito. Di ba kasi nga, yung asawa ni Abraham na si Sarah, di ba, hindi siya magkaanak. Kaya, ang tatawagin daw, yun daw. Ang tatawagin para magkaanak. Di ba nga, hindi nga nagtiwala kay Jesus Christ yun dahil pinagtawanan niya na mabubuntis siya. Tapos, ba't yun ang tatawagin mo? Tapos, yung isa naman, dahil meron kang, sino ba to? Si Martha naman daw ang tatawagin. Siya naman daw ang tawagin ng mga maids. Or yung mga nagtatrabaho sa bahay, siya raw dapat ang patron ng mga nagtatrabaho sa bahay or kasambahay. Di ba nga pinagsabihan niya si Martha ni Jesus Christ? So hindi nag-iisip, no? Kaya yung mga gano'n na may mga patron sila or kung meron silang sinasamba ng ibang mga tao na tinatawag, hindi yung kasama kay Jesus Christ dahil hindi nila sinasamba si Jesus Christ. Ang sinasamba nila, ibang mga tao. Polytheism yun. Paganism yun. Iba yun.
inihahalo lang nila si Jesus Christ siya kasi Almighty Father at Holy Spirit. Pero nakafocus sila doon sa mga iba-ibang mga tao. Nagkakaintindihan ba tayo? Yung mga iba-ibang mga tao na namatay na doon sila nagpo-focus. Bakit tatawag ka pa ng iba? Si Jesus Christ nga sapat na. Hindi ba, nakukulangan pa ba sila kay Jesus Christ? Sapat na si Jesus Christ sa lahat. Nandito tayo sa verse 42. If anyone causes one of these little ones, those who believe in me, to stumble, it would be better for them if a large millstone were hung around their neck and they were thrown into the sea. So nabasa na natin to, di ba, sa Matthew at saka sa Luke. At nandito rin sa Mark na kung sino man ang magkaroon ng maging cause ng kasalanan ng little ones, no? O yung mga kung sino man ang maging cause ng pagkakasala ng tao, ng mga little ones or ng mga bata or ng mga bago pa lang na Christian, malaki ang kanilang accountability. Mas mabuti pa na maglagay sila ng bato sa leeg nila at itapon sila sa dagat kasi napakalaki ng kanilang kasalanan. Pero mapapatawad sila sa kanilang mga kasalanan kung hihingi sila ng tawad kay Jesus Christ. No, lahat mapapatawad ng Jesus Christ, pero kung hindi hihingi ng tawad at paninindigan nila yung kanilang kasalanan, ganito dapat ang gawin sa kanila. Pero si Jesus Christ, tanggap sila, papatawarin sila sa kasalanan nila kung hihingi sila ng tawad kay Jesus Christ. Lahat ng tao mapapatawad. Kahit gaano man kadumi ang nagawa nating kasalanan, mapapatawad tayo. Kahit tayo ang naging cause ng kasalanan ng ibang tao, i-acknowledge natin yun, aaminin natin yun, at hingi tayo ng tawad kay Almighty Father at kay Jesus Christ. No? Pero nakalagay dito, kung ikaw magiging pinipigil lang tayo ni Jesus na wag tayo ang maging dahilan ng pagkakasala ng ibang mga tao. Kasi pag tayo naging dahilan ng pagkakasala ng ibang mga tao, yung mga tao naman na yun, mananakit din ng ibang tao yun. Kakalat ng kakalat ang kasalanan. Kaya, sasabihan tayo dito ni Jesus, if your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life maimed than with 2 hands to go into hell, where the fire never goes out. Mas mabuti pa na putulin ang kamay mo, kung yun ang magiging dahilan ng pagkakasala ng brothers and sisters mo. At kung yun din ang magiging dahilan ng pagkakasala mo. So, hindi to literal na puputulin yung kamay, no? Kundi may time na makukulong ka kasi hindi mo na magagawa yung mga bagay na gusto mong gawin pag nakulong ka. No? Isang example 'yun. Kasi hindi naman to literal na i-mutilate mo ba yung sarili mong kamay, hindi. No? Hindi yun ang turo ni Jesus, kundi metaphor ito, no? Nagsasabi si Jesus ng metaphor, figures of speech. Kaya yung iba, nakulong at dun sa kulungan, nag-reform na sila, na bago sila, nakilala nila si Jesus Christ. At kahit na life imprisonment sila, hindi na sila makalabas sa kulungan, hindi naman sila mapupunta sa eternal damnation. Kasi nakilala nila si Jesus Christ na kahit nasa kulungan sila, hindi na sila nakakagawa ng kasalanan at napapalapit sila kay Almighty Father at kay Jesus Christ. And if your foot causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life crippled than to have 2 feet and be thrown into hell.
So, dalawa na naman ang example, no? 'Di ba dati, sabi ko sa inyo, laging nagdadalawa ng example si Jesus Christ para maintindihan natin. Yung isang example naman dito ni Jesus, kamay. Yung isang example naman niya is paa. No? So, iisa lang ibig sabihin nito, no? Yung mga sample na binibigay ni Jesus. Ito pa, pangatlong example. And if your eye causes you to stumble, pluck it out. Bubulagin mo ba sarili mong mata? Hindi. Hindi to literal, no? Kundi, metaphor ito. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell. Okay? Pero, may mga gory na nangyayari, no? Na literal ang nangyayari sa kanila. Literal na napuputulan sila ng kamay, literal na nabubulag sila, may mga literal na nangyayari, pero hindi lahat literal, yung iba, metaphor. Okay? Okay, hindi na siya nagkakasala kasi nagkaroon na siya ng cancer sa kamay, hindi na niya maigalaw yung kanyang kamay. May kilala akong ganun, yung kanyang kamay ang naging dahilan ng kasalanan niya. Hindi na niya ngayon maigalaw yung kanyang kamay. Pero dapat, lalapit kay Jesus Christ. Hindi lang dahil sa hindi mo maigalaw ang kamay, mapapunta ka na ng heaven. Hindi ganon. Kundi, dapat lalapit kay Jesus Christ. Hingi ng tawad, maging makapagkumbaba pa din. Mayroon akong kakilala, no? Nagkaroon ng lumaking lalamunan. Sigaw ng sigaw kasi mura ng mura. Pero, kung hindi ka naman hihingi ng tawad kay Jesus Christ, baliwala din yon. Mapupunta ka pa rin sa impyerno. Tapos dito sa verse 48, dinescribe ni Jesus dito kung ano ang Hades or impyerno. Where the worms that eat them do not die. So yung mga uod sa impyerno, sa Hades, hindi namamatay. Labas-masok na lang sa buong katawan mo. And the fire is not quenched. Hindi nawawala ang apoy sa impyerno. Habang buhay ka na doon nasusunog, nararamdaman mo yung init ng apoy sa katawan mo na sinusunog ka, pero hindi ka mamatay-matay. Nakasulat dito sa Isaiah chapter 66 verse 24. Kaya kung ayaw nating mainit, takot tayo sa uod, hindi tayo pwede mapunta sa impyerno, kailangan humingi tayo ng tawad kay Jesus Christ at kay Almighty Father. So, gaya nga nabanggit ko dati, yung fire, hindi yun masama, no? Ang masama doon, yung nagko-cause ng fire. Ano yung nagko-cause ng fire? Kaya hindi maapula yung fire is because yung kasalanan hindi matupok, yung kadumihan hindi mawala. Sa impyerno hindi nawawala yung kadumihan kasi nandun lahat ng madudumi, hindi mo mawala yung kadumihan doon dahil lugar yon ni Satan, andun yung kadumihan, kaya hindi mawawala yung fire. So, as a result, yung fire ngayon ang nagiging parusa. Verse 49, everyone will be salted with fire. Lahat ay dadaan sa apoy. Lahat malalagyan ng apoy. Yung puso natin nalalagyan ng apoy para malaman kung totoo tayo. Lahat tayo dumadaan sa mga sufferings and trials para malaman kung totoo tayo. Lahat tayo dumadaan sa tests araw-araw para maging perfect tayo. Gaya ni Jesus Christ. Para pag napagtagumpayan natin yon, makukuha natin ang ating inheritance. Salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Mabuti ang asin. Pero, kung natanggal na ang kanyang lasa na asin, maalat, paano mo ito mapapaalat uli? Sabi ni Jesus, have salt among yourselves and be at peace with each other. Magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at maging peaceful sa ibang mga tao.
Huwag mawala yung asin sa inyo, sa buhay ninyo, sa pagkatao ninyo. Ano ba yung asin? Bakit sinasabing asin? Yung asin nakakapag-preserve yun, ano? Nagiging preservative yun, di ba? Kaya nga maraming mga burong pagkain. Dahil sa asin yun, nag-fresh pa rin, pwede pa rin kainin dahil kahit matagal na, may asin pa rin, may asin. Yung asin, hindi nakakabulok. Kung nabubulok man, pero pwede pa rin kainin dahil merong property yun na nakakalinis, yung asin. Okay? Nakakatanggal ng lansa, yung asin. Kaya sabi ni Jesus, have salt in yourself. Or among yourselves. Sabi ni Jesus Christ. Dahil pag nawala na yung lasa ng asin, yung alat natin, yung alat ng paglilingkod natin kay Almighty Father, paano na ang mangyayari sa atin? Sayang yung pinaghirapan natin. At saka yung asin, nagbabalance yon ng electrolytes and fluids ng katawan. It regulates blood pressure and secretion of gastric acid. So, si Jesus, alam din niya ang mga components ng mga bagay dito sa mundo. Kasi nga, kasama siya ni Almighty Father nung create ang mundo na to. Kaya alam niya lahat. So, tayo na followers ni Christ, ang salt of the earth. Tayo ang nagbabalanse ng mundo na to. Tayo ang nakakapag-preserve ng mundo na to. Hindi ito mapupuksa ang mundo na to hanggat nandito tayo na followers ni Christ. At hanggat sumusunod tayo kay Jesus Christ, hindi masisira ang mundo na to. So pagdating ni Jesus Christ, dun na yung start ng malaking pagbabago. At malalaman natin ang pagdating ni Jesus Christ dahil magkakaroon ng lightning. Diba si Jesus na mismo ang nagsabi? Dito nabasa natin na magkakaroon ng lightning in the sky. At hindi natin alam kung kailan ang dating niya dahil kahit si Almighty Father, kahit si Jesus Christ hindi niya alam. Si Almighty Father lang ang nakakaalam kung kailan niya pabababain ulit si Jesus Christ para malaman ni Almighty Father kung sino ang faithful sa atin. Na kahit alam natin na hindi pa siya darating, maayos tayong gumagawa, maayos tayong servant niya. Kasi pag alam na natin kung kailan ang dating niya, ay hindi, saka na muna ako magsaserve kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Magpapakalunod muna ako sa kasiyahan sa mundo na to. Tapos pag saka darating, hindi, andyan na, pagdating na si Jesus Christ, kailangan maging maayos na ako. Hindi ganun ayaw ni Almighty Father nun. Kailangan maging faithful tayo. Kasi maging perfect tayo. Maging gusto ni Almighty Father perfect tayo. Dahil si Jesus Christ perfect siya, yung tatay natin perfect. Dapat tayo maging maayos din. Kaya dumadaan tayo sa mga pagsubok. Dumadaan tayo sa pagsubok, hindi dahil sa hindi tayo mahal ni Almighty Father. Gusto niyang malaman, gusto niyang maka-sure na tayo ay para sa Kanya, na siya ang pipiliin natin. Ayaw niya ng parang si Satanas, no? Ano ba ang ginawa ni Satanas? Betrayal. Ayaw ni Almighty Father nun. Ayaw na niyang mangyari yun. Gusto niya faithful servants, faithful sons and daughters. Gaya ni Jesus Christ.
Dahil walang kasalanan ang makakapasok sa heaven. Lagi tayong magpapasalamat sa tatay natin, sa kanyang pagmamahal. Hindi nagbabago. Yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin, malaki ang pagmamahal ng tatay natin sa atin. Hindi kayang sukatin. At si Jesus Christ din, mahal din niya tayo dahil ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Tinuturuan niya tayo. Pinapaintindi niya sa atin ang mga salita niya. Ipinapakita niya sa atin na mahal niya tayo sa pamamagitan ng pagtuturo niya sa atin ng kanyang mga salita. Kaya nga yung kanyang mga disciples, tuturuan niya. At itong mga disciples naman ni Jesus, they were guided by the Holy Spirit to write the Bible. Salita to ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya importante ito para sa atin. Hindi tayo kakalimutan ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ. Kaya nga iniwan niya sa atin ang kanyang salita at ibinigay niya sa atin ang Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.